Isipin natin ang tinahak na daan ni President Rodrigo Duterte bago maupo sa pinakamataas na posisyon ng pamahalaan. Makibalita tayo kay Pia Arcangel. Unang Pangulo ng ating Republika na uupo sa pwesto na lagpas 70 anyos. Unang presidenteng direktang galing sa lokal na pwesto. At ang pinakamakasaysayan, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas mula sa Mindanao. Pero bago tahakin ni Rodrigo Roa Duterte ang landas tungo sa Malacanang, 7 termino siyang nagsilbing alkalde ng Davao City. Sa kanyang malabakal na paninindigan, binago ni Duterte ang lungsod ng Davao. Ang disiplina at pagtalima sa batas, haligi ng kanyang pamumuno. Kabilang sa minsang nasampulan, isang nangolekta raw ng upa para sa lupaing hindi naman kanya. Ang umano'y mga peking papeles, eto't pinanguya. Ano sa mga mahilis na papel? Mo ako patunin mo ron. Sa pagtatak sa kamalayan ng mga Pilipino ng kanyang estilo ng pamumuno, umugong ang pangalan ni Duterte bilang posibleng kandidato sa pagkapangulo. Pero inayawan ito noon ni Digong. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. In 2016, I will retire from public life for good. Hindi sumuko ang kanyang mga taga-suporta. Pero sabi ni Duterte, pinal na ang kanyang desisyon. Ang nagpabago raw sa kanyang isip. I do not want an American citizen, or at least one who is not natural born. Do not mess up with the Constitution. I promise that I will stop criminality, and I will do it in 3 to 6 months. Pero pagsapit ng eleksyon 2016, naging malinaw ang pasya ng taong bayang iupo si Duterte sa Malacanang. Ang tigasing si Digong humagulgol sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Nagdasal para sa kanilang pagkabay sa gitna ng malinaw na mandatong ibinigay ng sambayanang Pilipino.